Okay mga boss, welcome back at may gagawin tayo, nakabalot pa. Actually dalawa to, andito yung isa. Dumating to nung, nakalimutan ko na, pero may number naman, kontakin ko lang yung mayari. Buksan na muna natin para malaman natin kung anong laman ito. 77 pala yung ipapagawa ni kuya. Ayan, may number din sa taas. Ayan. So buksan muna natin, parang parang may nasunog ata to. Matindi pala nangyari sa amplifier na to. Sunog na sunog talaga yung niya. Pero mukhang buo yung fuse. Ay, putol din. Tingnan nga natin. Oh, antibay Sunog na lahat hindi man lang hindi man lang bumigay yung fuse. Ano ba nangyari dito? Sige lang, kunin natin yung analog tester ko. Check natin kung buo yung fuse or sira na. Hawak natin yung camera. Okay. Ayun, buo. Kabila. Oh. Buo ang fuse pero sunog, may nag-repair kaya lang ibang piyesa ang naikabit diyan, oh. So, matindi, lutong-luto ang board nun, tostado. Okay, tawagan ko muna yung may-ari para Okay, nakapag-usap na kami ng may-ari. So gagawin natin dito ay kakalasin muna, then lilinisan, din sa kaayusin. Okay na, meron tayong go signal kung anong gagawin. At sabi niya bahala na tayo dito at sana mabalik sa dati. Okay mga boss, so kalasin ko na muna tapos gagawan ko lang to ng reels para ma-upload natin doon sa So yun nga, nakalasan natin at may sunog. Yung relay pala kasama din sa nadali, oh. Papalitan na rin natin to, 24 volts na relay. Then dito naman may mga kinalawang na dito na kailangan nating palitan na, katulad nito. Asa na ba yun banda? Andito pala. Yan. Ayan, palit na talaga yan mga boss pag ganyang kalawang. May nakita pa ako dito katulad yan, no? Yan. Tapos anong number nito? 101 ata to. Dito sa pagitan ng mic, meron na yan, no? Yan, isa-isahin natin yan mga boss. Ito naman yung solder side. So kakalasin talaga natin to. Kaya pinakita natin yung dati niyang hinang. Ayan. So okay naman yung hinang, medyo hilaw nga lang. Ayan, siguro rush or minamadali. Yan, hindi gaanong kumapit yung yung paa. Yan, oh. Ayan, kumusta naman yung mga hinang nyo dyan mga boss? Tapos, nangyari dito. Bakit may jumper to? Yan mga boss, bakit kaya? So tingnan na lang natin kung ano nangyari. Papalitan naman natin ng relay yan, eh. So buti na lang yung sunog hindi umabot dito sa ilalim. Okay, nakalas na natin ngayon. Ito yung part na sunog. So kung mapapansin nyo, hanggang dito yung sunog nyo. Checkin natin yung transistor kung may natira pang buo. So dito muna tayo, naka-range tayo sa times 10. Okay. Ay nako, mukhang shorted mga boss. Shorted nga. One down. Nako, shorted din. Ako. Nako, sira lahat mga boss, shorted. So ito mukhang buo to lang.
Okay. Kabilang channel naman to mga boss eh. No, ba't parang ayaw gumana? Oh, mukhang open din yung ano nito, yung isang transistor sa dulo. Oh. Ito okay. Nako, ang dami sira. Sira din mga boss oh. Hindi kita no. Sira din yung ano niya. Itong sa kabila. Tingnan nyo to, base, yung kulay pula base, collector, emitter, wala yung base emitter. Open din yung ano, collector, emitter, meron. Okay, kabila, base emitter, base collector meron, pero itong kabila PNP kasi ito kaya kulay pula yung sa base emitter wala oh. So linisan natin, baka ano lang, pero wala shorted. Anong nangyari naman dito, open yung dalawa, akala ko isang channel lang yung ano, pero yung apat dito, yung apat na to shorted mga boss, yung apat na dito. Tapos dito naman open yung emitter at saka base. Tingnan nyo, pati yung relay na ano, natunaw. So bali matitira dito dalawa. Kakausapin ko yung may-ari pag ano, pagpapalitan natin. Okay mga boss, update ko lang kayo pag ano, kakalasin din natin to para malinisan. Ititira natin tong dalawa, itong mga sira na ilagay na natin doon sa lagayan. Linisan ko din tong heatsink nya, mabawasan man lamang ng alikabok. Okay, nakalas na natin. Tapos ito yung mga nakuha nating sira. Ayan, open na to, open dalawa. Ito wala na, sunog na lahat. Yung iba shorted na. At meron pa pala, ayan no, hindi ko napansin kasi kakulay tutong na eh, sunog na rin. Pati ito malamang nadamay. Linisan na lang natin tapos palitan natin. So ang daming ano, sa power transistor may dalawang natira. Yung iba dito na ano, shorted na mga boss. So sa isang linya o sa isang channel apat ubos, tapos dito sa kabila dalawa. Parang ang sabi ata ng may-ari, parang yung right and left pinagsama ata, hindi ko lang masyado matandaan yung sinabi niya. So dito wala naman, at mga kinalawang lang yung papalitan dyan. May mga kunting kalawang, ayan o. Ayan, papalitan na natin yan. So ayan mga boss, tutok na tutok yung araw at binilad natin yung board. Lapitan nga natin, medyo mainit kasi kailangan bantayan natin, mahirap na. Muntik na akong mawalan ng ano, kasi may ginawa ko dati, nakabilad yung board doon sa kabila, biglang ninakaw. Buti may nakakita, nabawi ko pa, kaya ito binabantayan natin. Ay, ayun na, nahulog pa. Nahulog pa yung board. Yan. So bilad muna natin dyan, babantayan ko para sigurado. O yeah. Hugasan mo? Oo. Ito ang hugasan yan? Oo, basta mabilad mo agad. Patutuyuin. Oo. Ito pa nga oh, yung blower, hugasan ko din. Yan, para matuyo. Ang bilis lang mga boss oh. Wala pang 30 minutes, tuyo na agad yung ano, kitang-kita nyo, tuyo na agad yung pinaka-board, makintab na oh. Makintab na, pati yung lagayan ng fuse oh. Kita mo dito, kitang-kita natin yung mga dapat palitan doon sa nasunog na pyesa. Yan. Oh, makintab na oh. Yan ang kinagandahan pag nalilinis. So sabi nila kinakalawang, siguro mga boss kakalawangin talaga kapag binasa nyo ng tubig tapos hindi nyo naibilad agad,
matik yan. Halimbawa, nababad sa tubig ng ilang oras, tapos kinabukasan nyo ng mabilad, posible talagang kalawangin yan. Pero dito hindi naman eh. Kaya kinalawang lang, yung dating may kalawang, kalawang na talaga yun. Pero yung mga hindi naman kinakalawang, ay hindi na naman kakalawangin. Ano na ba to? Pitcha na sa ano. Yan. So dahan-dahan tayo dito. Pwede na natin ilagay dito banda sa malapit. Yan. Kasi ano na, medyo tuyo na siya. Semi tuyo na. Nga pala yung heatsink pinasok ko na. Mahirap na kasi paborito tong ano eh. Kaya nainggan nyo silang kunin kasi itong aluminum eh. Kaya matutuyo naman to kahit nandito lang sa loob. Kaya okay lang yan dyan. Yung blower nga tuyo na agad oh. Dito na natin banday pipilat para makikita ko na. So ano na lang to, kunting patuyo na lang. At ayun, may mga kunting dumi pa pero okay na yan. Kunting bilad pa yan, tatambayan ko pa. Kasi mahirap na pag hindi natin binantayan eh. Mapipilis ang kamay ng mga taga-tumana. Hindi naman lahat pero merong mga mabibilis ang kamay. Ito na mga boss, yung nilabhan natin o binasa natin na amplifier. O kahit pa paano nabawasan na yung dumi at saka yung kumalat dito na nasunog, parang akala natin na damay lahat. Mapipilit na natin ngayon dyan yung mga ano, katulad nito, sunog yung dalawa. Pag-aaralan natin kung anong ano yan, anong connection yan, kasi burado na yung number, mahirap na pag ganito. So pagbabasihan natin dito sa kabila kung anong pyesa yan. Ganon din dito sa kabila oh. Madali na lang siya anuhan ngayon gawin. Tapos yung relay, hindi naman natin yan kinalas na, pero kakalasin natin ngayon kasi natunaw na rin sa init yung katawan nyo. Papalitan natin yan. Yan sinasabi ko kasi pag binabasa yung relay, pag sinasama dati sa ano, yan po yung epekto. Hindi agad nag-evaporate yung tubig dyan. Tuyo na yung board pero yung relay hindi pa. Kaya kung mapapansin nyo sa mga nanonood sa akin na dati pa, kinakalas ko yung relay. Ngayon lang na hindi ko na kinalas kasi papalitan naman talaga yan. Hindi na natin nilinisan natin kasi hinahabol natin yung araw. Baka mamaya maghapon na, umabot na ng hapon, hindi natin mapatuyo yan. So far okay, makintab na yung board oh. Maganda na, madali na mag-repair para sa akin. Pero hindi ko naman pinipilit yung ganitong procedure sa inyo. At saka yung mga ganitong na pag-uusapan namin ng may-ari, yan, bago gawin. Boss, may ginagawa tayo dito na tuloy natin to, yung 737. Ngayon, magbibigay tayo ng tips sa mga gustong mag-troubleshoot o mag-repair. Yung mga technician din na nagsisimula pa lang. Sa mga viewers natin na hindi naman gusto maging technician, enjoy nyo na lang po yung panonood. So paano nga ba kapag nasunog? Ito nakaskas ko na, nasunog to. Ilagay natin dyan sa screen yung screenshot ng original nya na picture nung nasunog to. So tutong yung pyesa nyan, ganito yung nangyari sa pyesa nyan. Tapos yung mga resistor dyan, ito, ayan yung nangyari dyan sunog na, diba? So wala na siyang value, hindi mo na makikita yung value kasi diba nasa board yung number kung ano yung pyesa kapag nawala. Katulad nito, may mga number yan, ayan. So dito wala. Paano mo siya gagawin o paano mo siya malalaman kung anong value ng pyesa ang ipapalit? So kukopya tayo dito sa kabilang channel. Ang problema lang, medyo hawig siya pero yung positioning ng mga paa iba, kasi kung titingnan mo dito katabi nitong dalawang transistor capacitor, andito yung dalawang resistor. Pag tiningnan mo naman dito sa kabila magkaiba. So kailangan dito yung basic knowledge sa electronics at kailangan mo talaga marunong magbasa ng circuit. So itong mga ganitong trouble siguro kailangan to sa mga technician na medyo nakakaalam na ng konti. So sa mga beginner na as in kakasimula pa lang, hindi ko alam kung magigets nyo to. So kailangan matuto kayo mag-analyze. Katulad nito, ito yung paa nila, yung butas nila. Titingnan natin ito munang resistor kasi dalawang resistor yan. So tingnan muna natin tong isa. So yung dulo nila, yung kabilang paa, magkasama, wala tayong problema dyan. Ngayon titingnan natin dito sa circuit nya. Ay, nahulog pa yung panturo natin. Hanap tayo ng iba, yung tester.
kung titingnan nyo dito, pag-aaralan natin, itong kabilang paa saan to papunta. So papunta to dito sa pyesa na to. Ayan yung circuit niya papunta dito. So alamin natin kung anong pyesa to. Tingnan natin. Yan yun, ito yon. So dito sa pyesa niya. Sa bagay dito makikita naman sa circuit na to Ayan So papunta yan dito sa 5171. Ibig sabihin sa isang paa ng 5171 itong resistor na to. So kukopyahin natin dito sa kabila. Ito yung paa ng 5171. Tingnan natin kung saan siya papunta. Ayun. So may pyesa siya. Ayan, may jumper. Papunta siya dito, yan. So nakalagay 3K. 3K dito yung nakakonect sa 5171. So titestirin natin tong paa na to at saka yung paa ng 5171 kung tama. Kuha tayo ng analog o kaya digital para may buzzer, naka-buzzer mode tayo. Meron tayo ditong digital tester. Ayan, naka-buzzer mode. Susundutin natin tong 5171 yung pinakapaa niya. Tapos dito din sa paa ng 3K na resistor. So ang color code ng 3K ay orange. Itong ay tumba. Orange, red, orange, black, red. Okay? So naka-buzzer tayo. So ayan. Ika lang, baba natin. Iga natin yung tester. Sundutin natin dito, tapos dito sa So tama tayo mga boss. Ngayon yung kabila naman, ibig sabihin ang resistor na nakalagay dito sa una dito ay 3K. Itong kabila naman ang titingnan natin ngayon. Kung pag-aaralan nyo yung kabila, ito yun papunta din to sa isang resistor, sa isang sa ilalim, papunta din to sa transistor na A940. So sa base. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay may jumper naman siya dito. I-check natin kung tama. Ayan, nagbabas siya. Ngayon, dahil magkatabi siya, may nakita ko dito magkatabi na pyesa. Ito yung 3K. Malamang itong katabi niyang 1.2K ay ito yun, yung nawawalang pyesa dyan. So na-unlock natin kung anong dyan. Ngayon, titisirin natin dito papunta dun sa A940 na pyesa niya. Yan A940 kung tama yung natin. Nag-buzzer yung tester natin. Ibig sabihin mga boss, andito yan yung dalawa Sana ba? Ito yun Yung pala, yung dalawang yun ay bias resistor. Papunta dito sa bias spreader na transistor. Yan. Ganon din tong kabila. Kung titingnan mo yung takbo nila ayan tatakbo yan dito, papunta yan dito. So nakuha natin dito sa 3K sa may 5171 na connection, dito naman 1.2. So ganun lang kadali mga boss pag pag marunong ka na mag-analyze ng ng circuit o magbasa ng linya dito, mag-trace ng mga madali na lang yan kapag sunog. Pero lang kung super sunog talaga, as in kabilang channel pareho sunog, patay tayo dyan. Kailangan nyo talaga niya ng diagram. Yun ang pinaka magandang paraan. So ikakabit natin to. May naka-ready na ako dito na resistor. Itong 1.2K ayan brown, red. Yan. Lagay natin dito. Tapos ito naman yung 3K natin. Orange, black, red. Sa biasing to ng amplifier. So yan. Hinangin na natin.
Ay, nagdikit yung ano. Ingat tayo sa hinang mga boss kasi minsan nadidisgrasya. Okay. Yun, ililinisan ko pa ng lacquer thinner yan mga boss. So ayan, nakuha natin yung tamang value nang hindi tayo naliligaw. Kasi maling value ng resistor yung may kabit nyo dyan, pwedeng masira o hindi nyo mapag-ana yung amplifier. Yan naman yung mga ganong diskarte lang naman, natutunan ko lang naman yan ipagtagal-tagal na Kasi ngayon mga boss, mas madali na talaga mag-aral ng electronics. Napakarami na naming mga tech vlogger na handang gumabay, hindi man makapagabay sa inyo ng yung mga face to face o ano yung personal, sa mga video na lang sana makatulong kami. Malaking tulong din to siguro para hindi mamatay yung industry ng repair. So yan, lalagyan ko na lang yan ng varnish para hindi naman siya magka-problema. Wala tayo dito ng ano. Ay, wala pala akong straw. May straw tayo dito. Ito naman ay straw natin. So patakan lang natin yan, pati itong ano, papatakan natin to mga boss, yung pinagkiskisan natin para hindi lumala yung ano. Yan. So papatuyuin natin yan, tapos yun na yun. So yun na yung tips natin ngayong araw. I-add ko naman to sa video ko, tapos tawag dito, kung gusto nyo mapanood yung full video, yan. Kung halimbawa nanonood kayo sa basic Bob, tuloy-tuloy lang kayo. So ginawa lang natin ng hiwalay na video. So mga boss, yan yung ginawa natin. Okay na ngayon yung biasing at saka yung DC offset. Pero bago po ako nagkabit ng mga power transistor, sinukat ko muna yung biasing yan bago tayo naglagay kasi mahirap na. At saka pinadaan natin ng test valve. Ngayon, hindi na lang natin nakuha na ng video kasi video busy tayo. This time, pinakita natin na ginagawa natin yung procedure na yon. Yan po talaga ang dapat ginagawa pag nagagawa ng amplifier o nag-repair. So tapos na tayo dito sa mainboard, nag-switch na yung relay, naayos na natin, papasok na tayo dun sa harapan. Ang dami natin gagawin dito sa harapan kasi lilinisan natin yan. Tingnan nyo mga boss, papakita natin. So ayan mga boss, tapos na tayo dito at sinasabi ko na sa harapan, kailangan siguro natin kalasin talaga to para malinisan at mapalitan yung mga pyesa. Ayan, kinalawang. So tatanungin ko din sa may-ari kung sabay na palit yung mga potentiometer nito. Ayan, may mga kalawang na Ayan. Dito malinis na. So tingnan nyo naman ang kaibahan pagkumparahin natin yung board na nalinis at saka yung hindi nalinis. Yan. So di ba? Diba mga boss, kitang-kita nyo, ayan yan yung board na sa harapan na hindi pa nalilinis, ito yung nalilinis. Mag-i-stick ba tayo doon sa hindi malinis o dito sa malinis? Kasi maraming kumukontra pag nililinis yung board, hindi ko malaman kung bakit. Kasi daw masisira. Ko na nga yung transformer, ito madali lang kalasing kasi nakasakit lang siya ng ganon. Tsaka yung switch, ayan, nakahinang lang din dito. Napansin ko kasi pati yung sing ito
pinasok na rin ang dumi. Kailangan malinisan natin yan. So kakalasin natin yan. Then tatanggalin natin yung board, ito, tsaka ito yung board para malinis. Ito, basin na lang natin to kasi hindi naman gaano siguro ito madumi. Yung ilalim lang kasi patak talaga, ito patayo kaya bumabagsak naman yung alikabok dyan. Pero kailangan talaga natin kalasin yan mga boss. So mangyari yan kasi gabi na, baka bukas ko na din yan malinisan. Natin tong harapan, madumi na rin pala oh. Kailangan na talagang linisan. Yan, pati yung ano, yun, na-stuck kasi yung ano eh. Kaya natin kinalas para malinis na rin oh. Kapal na ng alikabok. So pag ganito 737, marami talagang dumi. Yan, mapapansin. Hindi kita dito no. Yan. Pwede na ata taniman ng kamote ito. Yan, sibuyas. Sa bagay, hindi naman kasi malilinis ng mayari yan. Talagang may ista ka ng dumi yan pag matagal na. So, kakalasin natin dito ay ito lang. Ito. Yan. Tapos, ito hindi na muna. Ito muna. Kasi dito talaga nakita ko yung problema. Yan o. Kahit nagawa na natin yung mainboard, posibleng hindi gumana kasi may mga kinalawang na pyesa dito. Ito muna ang pukusan natin. Na, kinalas na natin at makikita nyo dito na sobrang dumi talaga ng ano, ayan, kinakalas natin kasi ito hindi naman natin malinis tong ano, nakatago kasi doon sa ano, ang madumi lang talaga ng husto itong dalawa, itong tatlong board naka-expose kasi. So tatanggalin natin tong connection, yan, papunta yan dito. So from dito, ito yan, para may ano tayo, may ebidensya tayo. So kakalasin natin yung mga potentiometer, yung may kalawang palitan na. Tanungin ko kung papalitan pa to sa may-ari. So tapos na natin mapalitan. Ito lang yung mga resistor na napalitan doon sa board na ano, ito yung board natin. Okay, so mga potentiometer kinalas ko na rin. Papakita ko sa inyo yung sira. Ito yung mga nasira. So pihitin natin pakanan. So nakasagad sa kanan muna yan. Tapos titistirin natin. Yan, wala. Tapos wala din, open. Tester natin, okay naman. Then itong ano natin, ano yan, sige. Mamaya na lang. So dito wala din, open na, kabila open na, sira na to yung ano, totally wala ka na makuhang resistance sa kanya. Try natin tong isa naman, pihit natin pa kanan, check natin, ayun meron pa, hindi na pantay. So kung titingnan nyo yung reading ng resistance nya, hindi na pantay dito. Halos ano na, naka times 1 tayo, halos nasa 4 ohms dito, nasa ano yan, 70 ohms. Magkaiba na po yung resistance nya. So magkaiba ng tunog nyan. Tandaan, ang ganitong potentiometer ay stereo. So maaaring isa dito left or right, ganon, o vice versa. Sa kabila naman, ayun, okay yung kabila, ganon din. So pag ganito, hindi na pantay ang tunog pag ginamit nyo to, defective na. Ito talaga as in open na. Itong isa naman, pinihit ba natin pa kanan, ayun, dito tayo sa kabila. So pag pa kanan, dito lahat ng ano yan, check gitna at saka ano, okay, kabila, ganon din, open yung isang linya mga boss. So tingnan natin, ano ba ditong sira? Ito, open, ito. Sabi nila, sabi ng mga eksperto dyan sa comment section, madali lang yan boss, isprayan mo lang ng contact cleaner yan, okay na. So tama-tama may binigay yung customer natin na viewers din natin ng contact cleaner. Ginamit niya to sa potentiometer niya, hindi naging effective.
Kasi sa labas siya in-spray. Subukan natin. Ito muna. Try natin ano, isprayan. Lakas ng ano niya eh. Tapos pihit-pihitin natin. Tingnan natin kung ang ano nito, ang amoy nito para siyang ano eh. Para siyang lighter fluid lang din na pressurize. Yan. So pinihit natin, baka sakaling gumana. Tingnan natin kung gaano ka-effective yan. Meron din tayong WD-40. Yan. Ako naman pag ganito, palit na lang mga boss. Pero dahil nag-suggest yung mga viewers natin na ano, yung ibang eksperto dyan sa comment section na contact cleaner lang ang katapat niyan, ayos na yan. Wala pa rin. So ito yung defective na part ha. Wala pa rin mga boss. So in-spray natin ang contact cleaner, ginalaw-galaw natin. Wala pa rin. Ngayon subukan natin yung WD-40. Sabi naman ng iba, WD-40 lang ang katapat niyan, tapos ang problema mo dyan, sabi nila. So subukan natin yung mga sinasuggest nila kung totoo. Kasi madali lang naman kasi mag-comment na ganito ang gawin mo, ganito. Madali lang magpanggap na expert ka, madali lang magpanggap na magaling ka, madali lang magpanggap na marunong ka. Ngayon kung papangatawan mo yung sinasabi mo o yung claim mo, ibang kwento na yun, di ba? Madali lang, kahit ako sabihin ko dyan sa comment section, astronaut ako, piloto ako eh. Kaya kung gumawa ng pison eh, madali lang naman sabihin yun eh. Pero kung babakapan mo yung sinasabi mo, yun ang napakahirap, di ba? Ibang kwento na yun. So subukan lang natin, total meron naman tayong time. WD-40. Kasi ayon sa kwento, WD-40 lang ang katapat niyan, ayos na. At meron din mga nagbablog na isprayhan lang ng WD-40, ayos na. So ito. Ayan. Sige nga. Try natin kung totoo. Wala pa rin. Wala pa rin yung linya na sira talaga. So ibig sabihin yan mga boss, ang katotohanan dyan dito sa ganito, kapag ubos na yung carbon o pudpud na yung carbon, wala na talaga. Hindi na kaya yan ng mga ganyan-ganyan. Yan ang katotohanan. Ngayon kung maniniwala kayo sa ganon, okay lang din yan sa inyo mga boss. Choice nyo naman yan eh. Ako naman, ang pinaka the best talaga dito, palit. Pero may mga instance naman na nagiging effective to. Halimbawa, pinasukan lang ng dumi ito sa loob, kaya nagkaroon ng kaluskos. Pinasukan lang ng dumi, nisprehan mo. So dahil sa lakas ng buga niya, matatapon niya palabas yung dumi, madadrive out niya yung dumi, pwede siyang gumana. Pero pag carbon issue na, yung as in yung carbon na talaga yung naging problema, wala nang solusyon dyan, palit talaga. Ayan o. Oh. Diba? Wala na talaga mga boss. Pag kinalas natin to, kailangan. Asa na ba yung, tingnan natin yung part na to na sira. Kasi minsan carbon na talaga problema nito. Baba natin ang konti. Yan. Dito kasi yan eh. Wala na oh. Pansin nyo, titisilin natin. Wala na. Meron ng konti. Ito meron pa. Yan. So sira na talaga. Pag ganyan palit, yan po talaga yung problema. Ang ano kasi nito, tumatawag ata dito sa cellphone. Nakikita ata. So ito kasi ang ano dyan eh, ayusin natin para sa kaalaman din ng mga hindi pa alam. Sa mga alam na, ayan. So pagdating dito, yan kasi nakaipit lang yan, carbon kasi ito eh, carbon yan. So pag naubos na yan o napupudpud na yan, yan, nawawala na yung contact papunta dito. Ganoon din sa kabila, minsan dito sa gitna.
Nauubos din yan kasi yung kamay na yan sa katagalan, kakaikot-ikot niya, nauubos niya yung carbon deposit yan hanggang sa hindi na siya gagana. Yun ang katotohanan dyan. Sa mga ganitong mga contact cleaner, WD-40, may time naman talaga na effective yan. Pero hindi lahat ng oras i-sprayhan mo ng WD-40 or contact cleaner ay okay na. So sa mga nagsasabi na contact cleaner lang ang katapat sa mga ganito, hindi po accurate yun. Hindi po laging ganon. May time talaga na pagsira na palitan. Bakit ko ba nakwento to? Kasi meron din mga nagmamagaling sa comment section. Nagsasabi na ba't kailangan pampalitan? Pwede namang isprayan lang ng contact cleaner. Yan, dagdag gastos lang daw. Naku, baka balang araw. Naintindihan ko naman kasi yung mga nagko-comment ng ganon talaga, alam ko na hindi technician. Kumbaga, nagmamagaling lang, umiipa lang, kumbaga para sabihin na magaling sila, nagpapanggap lang na technician. Kasi kung kapwa ko technician ang nakapanood, alam naman nila yung sitwasyon nito. Pinaliwanag ko lang kasi minsan may mga tao din na naniniwala. Ano daw, medyo busy tayo. May kaya pala mga boss, bali ang nangyari dito, naikabit ko na, so hindi na natin na-document isa-isa, pero nagpalit tayo dyan ng mga potentiometer. Yung iba pinalik natin yung ayos, tapos yung mga kinalawang na resistor napalitan na rin natin. Ngayon sinalpa ko na to, tapos sinisting ko na, hindi ko na ano, pero okay na siya mga boss. Yan. Yung mic gumagana na rin. Ang ano pa dito, may problema pa pala yung switch. Yan, ito gumagana. Papalitan pa natin ng switch. Hindi nagpa-function, pero okay na.